Okay, tabi muna natin yung tablet tsaka phone reviews or laptop reviews. Mag-a-unbox muna tayo ngayon ng relo. At hindi to basta-bastang relo. Kasi masasabi kong ito yung isa sa pinaka-exciting na video na gagawin ko this year. Kasi i-unbox natin ngayon yung pinakabagong G-Shock ng Casio. At meron tong updated display, naka-MIP display nito, mamaya explain ko sa inyo. At para sa mga nagko-collect ng G-Shock, or kung hindi man nagko-collect, yung talagang gustong-gusto lang ng mga G-Shock, kagaya ko, talagang exciting na update to para sa atin. Kasi moving forward, ito na yung display na gagamitin ng G-Shock sa karamihan sa mga i-release nilang mga watches. So, nandito sa atin ngayon, itong GW BX6500 na negative display. So, nabili ko to sa Lazada. Meron dong Japan flagship store na nagbebenta ng mga Casio watches or G-Shock watches na hindi po available dito sa bansa natin. At itong G-Shock GW BX6500 negative display ay nabili ko for 10,730 pesos. At considering nga na hindi to available dito sa Philippines, masasabi ko na hindi na masama yung presyo. So ito yung package na dumating sa akin. May pirma doon sa bawat dinaanan niya, which is good. Ayan o. Kita niyo naman. Hindi ko lang mapakita yung dito sa gilid, pero meron ding pirma yan. Ayan o. Okay, so unbox natin. Okay, so meron ganito. Ito yung pangalan ng store, Yusuki, Japan. Yan. Thank you. May thank you card sila. Okay, tapos, eto na ang ating G-Shock. Nakabalot siya sa paper. So excited ko, sorry. Naka-bubble wrap yung box ng mismong G-Shock, maliban dun sa paper kanina. So, secured na secured pagdating sa atin. You know? Walang kahit anong damage, kahit dun sa mismong box, lalo na dun sa mga G-Shock collector na tinatabi talaga yung box. Matutuwa kayo sa packaging na ginawa nila. So, ito na guys. Ayan. Ayan ang kanyang box. Meron lang sleeve dito. Tanggalin natin. Ang ganda ng box. Grabe. So, FYI lang, ito yung pangalawang G-Shock ko technically. Pero ito yung pangalawa din na multiband Casio watch na meron ako. Okay? So, paano ba ito buksan? Ayun. So, inahatak lang tong taas or tinataas. Uy, grabe. Ang ganda. So, ito talaga yung first time ko guys na makikita to in person. Grabe, ang ganda. Wow. Tanggalin natin ang ganitong plastic. Ito siya guys. Wow. Sobrang ganda guys. Tonto talaga ako dito sa negative display. At kita niyo naman, nung nag-update na yung kanyang date tsaka yung time, eksakto yan sa nakikita ko ngayon dito sa PC at sa cellphone ko. Tapos, para dun sa mga ano lang, konting ano lang, story time lang. So, matagal ko siyang inabangan kasi nakikita ko na to sa Reddit tsaka sa mga Facebook groups na meron nga paparating na G-Shock watch na naka-MIP display na. Which is big deal talaga. Kasi mas maganda yung display compared dun sa mga previous G-Shock watches na nakasanayan natin. Dahil nga, alam ko na hindi pa to available sa Philippines, hindi ako nag-search kung saan to mabibili dito. Parang one day lang na pag-isipan ko na i-search sa Lazada. At yun nga, meron na pala doon na nagbebenta. Ito nga Yusuki Japan. At alam ko hindi ito yung first time na bumili ako sa kanila. Hindi ko lang maalala kung kailan ako first bumili sa kanila. Pero hindi ito yung first. So, alam ko trusted sila. At makikita nyo naman sa flagship store nila na ano talaga sila, trusted. Maraming bumibili sa kanila. Tapos, meron silang ganito na hindi negative display. So, in-add to cart ko. Tapos, nag-isip ako kung i-proceed ko na. Tapos, after siguro 15 minutes lang pagtingin ko out of stock na. So, ganun kabilis maubos yung mga G-Shock BX6500 ngayon. So, ang natira sa akin ay itong negative display, which is okay din. Gustong-gusto ko talaga yung negative display. Siguro first choice ko lang yung hindi negative display kasi nga dahil sa hype, mas malapit sa classic at first G-Shock yung hindi negative display. Tapos yung in-add to cart ko na to, siguro after a few minutes, nabawasan na yung stock. So parang dalawa na lang yung natitira. So ayun, di na ako dalawang isip. So, tingnan natin guys yung ilan sa mga top specs nitong watch ito kung bakit madami talaga yung nag-aabang. Okay, so makikita nyo ngayon dito sa nakakabit sa kanyang paper na meron siyang Bluetooth
So, syempre, hindi ko ito mababasa sa gitna, pero malamang sa malamang yan ay solar or multiband. Tapos, ito yung MIP. So, yung MIP, guys, or Memory in Pixel LCD, ay yung display na kahit anong angle, kita mo pa rin, mababasa mo pa rin. Kasi yun yung isa sa mga main problem ng mga digital watches sa ngayon, na kapag turn mo na siya sideways, hindi mo na makikita, hindi mo na mababasa yung oras. Pero dahil MIP na to, guys, kahit anong angle mo, kahit outdoor ka pa, basta tatamaan siya ng liwanag, makikita at makikita mo yung display. Kita niyo naman kung gaano kaliwanag yan. Diba? Hindi mo kakailanganin ng ah, backlight para lang makita mo yung display sa iba't ibang mga oras sa buong araw. At hindi ito yung first MIP ah, watch ko na may MIP display. Meron akong, ewan ko, napakita ko na to sa inyo before. Meron akong Garmin dito. Ayan, ito yung daily watch ko. Ito yung Instinct 2X Solar Tactical Edition na 50mm. Kaya medyo malaki talaga siya. Ayan, compare dito sa G-Shock. At makikita nyo na almost same yung effect ng kanilang display kasi nga parehas MIP na kahit anong angulo, malinaw na malinaw pa rin nating makikita. Tapos ito rin ay solar, kagaya nitong G-Shock BX6500. Okay? So makikita ninyo yung similarities nila pagdating sa display. At ito rin isa sa mga reason kung bakit mabuti na lang hindi ako nakapag-proceed dun sa hindi negative display na BX5600 kasi nga meron naman akong Garmin na hindi negative display. Pero actually, alam maganda rito sa Garmin Instinct 2X, pwede siyang negative, pwede siyang hindi negative. So, napapalitan yung watch face niya kahit na monochrome lang yung kanyang display, hindi siya colored. Anyway, balik tayo dito sa G-Shock. So, maliban dun sa MIP display, meron na rin tong Bluetooth capability. So, pwede natin siya i-connect sa phone natin. So, merong app yung G-Shock para dito. Para una, if ever na hindi tayo sakop ng multiband 6, pwede pa rin nating magamit yung Bluetooth para accurately maset yung time nitong G-Shock BX6500. So, isipin nyo ilan na? Multiband 6, MIP display, Bluetooth, at saka solar. 4 na main features ng G-Shock na hinahanap ko sa isang relo nandito sa BX6500. Kaya tuwan-tuwa talaga ako, guys, nung naging available siya sa Lazada. And yung presyo niya na 10,730, sa totoo lang, hindi biro yung presyo na yun. Kaya medyo nag-isip talaga ako bago ko i-proceed. Kasi, syempre mahal yun. Malaking halaga yun. Pero kung iisipin, guys, kasi kung gusto niyo mag-invest lang sa relo na napakatagal niyong magagamit, hindi nyo naiintindihin yung accuracy nung oras, hindi nyo naiintindihin yung battery na kailangan yung palitan every 2 years. Tapos, pwede nyo pang gamitin underwater. As in, hindi nyo kailangan alagaan, hindi nyo kailangan ingatan masyado. Napakagandang investment po. Yung magagastos nyo dito, baka ano lang yun, mabawi nyo agad. Kaya ma-ROI nyo agad-agad. So, ganun kaganda po yung G-Shock. At alam ko, kahit di na ako mag-explain, para dun sa mga familiar talaga sa G-Shock, sobrang tibay po ng mga G-Shock watches. At bonus lang talaga na MIP display na yung nilagay nila dito. Okay, so ano pa ba yung pwede ko ipakita sa inyo? Siguro, tingnan natin yung kanyang light. Kaya lang hindi makikita dahil nga meron tayong ilaw dito. So, ang gagawin ko, patayin ko muna. Yan, para siguro gumana or mas makita nyo. Kita nyo ba? Diba? Hindi masyado talaga, no? Pero sa personal, guys, kitang-kita. Makikita talaga siya. Tapos meron tong afterglow, 1.5 seconds or 3 seconds, depende sa gusto nyo setting. Meron din siyang full auto na backlight. So, ibig sabihin, kapag ginanyan natin, parang yung sa mga smartwatch ngayon, kapag ginanyan natin, iilaw siya. Okay? At dahil nga, meron tong solar, alam niya kung madilim yung paligid. Doon niya i-activate yung backlight. So, hindi ko muna kailangan talagang pindutin palagi yung light button. Siguro, ang hindi lang natin magugustuhan dito sa G-Shock BX6500, sorry, ay yung kanyang MIP display, hindi po mataas yung refresh rate compared dun sa mga nakasanayan nating LCD.
So kapag nag-stopwatch po tayo dito, hindi po mabilis yung galaw. Tingnan nyo. Diba? Hindi kagaya dun sa mga dating LCD display na talagang ang bilis ng galaw ng oras. Dito wala. Ganyan lang siya. Every second lang. Okay? So yan isa sa mga kailangan nating makasanayan dito sa G-Shock BX 6500. At para dun sa mga hindi po familiar, no? Sorry, medyo patalon-talon ako. Yung Multiband 6 ay napakalaking bagay po. Para kahit nasaan tayo, accurate po yung oras natin, pati date. Hindi na natin siya kailangang iset manually. Kasi diba merong mga relo ngayon, halimbawa yung mga automatic watches, parang plus minus 10 seconds every month. Kung di ako nagkakamali, pakicorrect na lang ako. Merong mga ganong mga watches. Pero ito, dahil nga meron siyang atomic timing or atomic timekeeping, meron pa siyang Bluetooth, talagang accurate po. Hanggang sa pinaka-second, accurate po yung oras dito. So pag titingin ka, alam mong yun talaga yung oras. So yun isa sa mga magandang feature nitong G-Shock na merong multiband 6. Tapos, hanggang 200 meters po yung kaya nitong lalim kung sakaling isasama natin to underwater. Pero yung 200 meters na yun, guys, grabe naman, sobrang lalim naman nun. Pero if ever lang, diba? If ever lang, makakasurvive po itong 6500. So again, yung sinasabi ko kanina na presyo niya, although hindi biro, mababawi po talaga natin sa sobrang tibay at sobrang tagal po natin magagamit nitong G-Shock. Tapos, meron pa siyang mineral glass or crystal glass sa kanyang display. So, ibig sabihin, matibay po siya, hindi agad-agad magagasgas. Pero, keep in mind guys, na hindi ito yung pinakamatibay na glass na ginagamit ng Casio sa kanilang mga watches. Ang ginagamit talaga nila para dun sa mga mamahaling relo nila ay sapphire. At kahit sa mga Apple watches, yun yung ginagamit para talagang sobrang tibay. At para lang magkaroon kayo na idea, yung mineral or crystal glass dito sa 5600 ay 5 to 6 Mohs level. At na-explain ko na dun sa mga previous videos ko na kapag yun yung level, kaya niya hanggang sa susi, sa coins, ano pa ba? Yung mga, natin, nabawa lang, suklay, ganyan. Hindi siya magagasgas sa mga ganong klase ng mga sharp objects. Pero pagdating sa kutsilyo, may possibility na magasgas siya ng kaunti. Kasi yung kutsilyo ay 5.5 yung Mohs level. Pero ito ay 5 to 6 lang. Samantalang yung sapphire, na napakatibay talaga, ay 9 yung Mohs level. So imagine, kahit yung matulis na kutsilyo, hindi magagasgas. Pero yun yung sa mga flagship na watch ng Casio. Kung hindi ako nagkakamali Pero yung sapphire or crystal glass na nilagay nila dito, sapat na po para sa mga everyday gawain natin. Lalo na kung papansinin ninyo yung protection na inilagay dito ng G-Shock. Diba? So, maliit na yung possibility na matamaan talaga yung display. So, yun lang guys. Gusto ko lang i-share kung bakit ko na-purchase itong G-Shock BX 5600. Kanina pa ako mali pala. 65 ako ng 65 pero 5600 kasi nga sinunod siya dun sa 5600 na original G-Shock. So, ayun lang. So, maraming salamat sa panonood at pagsama sa akin. Sana nakatulong tong video na to, lalo na dun sa mga naghintay sa G-Shock na to na merong MIP display. And again, moving forward, marami pa tayong makikita mga G-Shock watches na naka-MIP display. If ever na gusto mong bumili nito, nandiyan yung link somewhere dito sa screen or dyan sa description box sa baba. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.